Magbunyi mga Kathdinatics dahil Kathden pa rin pala sa huli. Alam niyo po, unahin ko nga itong mga nakakatawang ginawang edits no ng ni Karen Alfaro. So inaamin naman niya pala mga kasembreros na AI lang yung kanya nga ginagawa mga videos mga kasembreros no. Pero hindi ko lang alam kung sino talaga yung pinakauna na nag-generate nga at nagpalabas nung ano. Kasi dito, nagsusuntukan, nagsasampalan, tapos nag-hug, tapos nakakatawa to, nagtaya ng loto. So, grabe no, mga kasembreros, oh, talagang lantara. Kahit sila OG Diaz ay naniwala na rin, no? Naniwala talaga dito sa video, mga kasembreros. Diba? So, tingnan nyo, nakakatawa na tumaya sila ng loto, mga kasembreros. So, talagang magbunyi ang mga Kathdinatics kasi alam niyo una kung yung pinakaunang napansin ko din doon sa may video nung pumasok si Ma'am Catherine nung pinakaunang lumabas nga itong ano tawag dito yung the way maglakad si Ma'am Catherine parang nakalutang yung mga para siyang nakalutang na something mga kasembreros habang naglalakad nung time na papasok sila dati. So sabi ko something is wrong. Yun nga no, talagang nadali lang tayo at once mga kasembreros. So, yun. Talagang sana makonsensya naman tong ano. Tapos yung isa dito, ay binigyan kunyari ng bulaklak. Tapos lumipad yung bulaklak, oh. Tapos kunwari, naging masaya si Catherine mga kasembreros. Basta, no, talagang parang nakakabaliw. Nakakabaliw na nakakatawa na ito mga kasembreros. Tapos yung sapatos ni Ma'am Catherine, oh, nag-iba. Doon sa may, nung binigyan na siya ng bulaklak, naging white at saka red yung combination ng kanyang sapatos. Nung doon sila sa tumataya sa loto at saka yung nag-aaway, black, yung parang pang-estudyante, black and white, no? Yung kanyang, tao dito, yung kanyang sapatos. Tapos nag-iba na nung tao dito, nung binigyan na siya ng, nung tumaya sila ng loto, black and white, no? Black yung kanyang sapatos, tapos yung kanyang medyas ay white. Tapos nung nag-away, binigyan ng sapatos, naging white na yung ano. Sabi ko na nga ba may inconsistency. And then nakakalungkot dito, sina Sir OG Diaz ay nagpahayag, no? May video sila na inilabas kahapon yata ito, na parang nagpaalala na sabi niya, parang sinabihan niya, parang nagpaalala siya na kung gusto daw nila Catherine at Mark Alcala na talaga magkita ay at ayaw ng may nakakasilip o nakakakita, ayaw niyong makapag-video sa ibang tao, siguro manatili kayo sa isang pribadong lugar, which is definitely hindi totoo, no? Grabe. Post dito na din to ng Showbiz News Today mga kasembreros. OG Diaz nagbigay ng paalala sa rumored couple na sina Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala na Lucena City Mayor. So, which is wala naman talaga, no, mga kasembreros and mga Kathdinatics. So, solid pa rin, no? Solid pa ng Kathden, mga kasembreros. Tapos, si Sir Nate, medyo update tayo ng konti, no? Si Sir Nate ay nag-post, no, ng kanilang picture 58 minutes ago, kasama si Soiti, mga kasembreros. 5 months na pala, no, nagkita din ulit. So, 5 months, palagay ko 5 months silang hindi nagkita. Or 5 months silang nagbakasyon, or baka part ito ng kanilang baka hindi ko lang alam kung sumama si Nate Gonzaga doon sa Singapore. Yun kasi yung sabi niya, di ba? Oo, parang ito yung parang ito yung sa mga suot ni Alden doon sa Singapore sila, mga kasembreros, no? Na pumunta nga sila at nag-quick vacation si Soiti kasama sina April at Mama Ten. So, yun po, no, talagang ang lupit lang na magkaibigan at magtropang ito. Tapos, ito, nakakatuwa to, 22 hours ago, Beautiful Vice na nag-post, nagulantang lahat sa tindi ng emosyon ni Alden habang kumakanta na parang may matinding pahiwatig. Lumabas ang katotohanan. Ito po yung isa sa mga thumbnails natin, no, sa YouTube, mga kasuspinos ni Beautiful Vice. Maraming salamat po ha, Beautiful Vice. Sa likod ng palihim na suporta ni Kat na napaiyak sa marami. Kinilig ng sobra sa gesture ni Donnie kay Belle. Basahin ang mga detalye. So, itong si Belle at saka si Alden dito na humugot tila sa kanta nung isa sa mga previous natin na mga thumbnails, mga kasembreros. Tapos dito nga yung time na tumulong si Ma'am Catherine, mga kasembreros, ng palihim na parati naman niyang
ginagawa mga kasambreros. Tapos, yung sa IME ni Alden, ako po ay nag-voice over 1:00 ng hapon, Feb 7, mga kasambreros, no, Sabado. So, wala pa akong update. Baka bukas ko na may habol yung IME updates or details ni Alden, mga kasambreros, no. Ang post lang dito ng GMA Network by Aldenizer ay yung update nga ni Alden, no, sa kanyang Stars on the Floor, mga kasambreros, as host pa rin ng season 2 ng originally made na concept ng GMA, yung Stars on the Floor, mga kasambreros. So yun po, no, talagang aabangan din natin ito, mga kasambreros. So tapos sige, ito Team Panatag talaga ito, mga kasambreros, ha. So kasama natin ito si Ma'am Elma na Cathedinatic din po, no. Solid din po siya na Cathedinatic, mga kasambreros. So ito yung time, yung picture na pinost niya dito ay yung time na nagbigay nga ng black ring si Soiti, mga kasambreros, no, maliban doon sa flowers na binigay niya nung birthday ni Ma'am Catherine 2024, mga kasambreros. So si Ma'am Elma Casanova 5 hours ago, di lang isa, dalawa pa. Sabi niya dito, hanggat walang resibo may pag-asa pa ang CAF. Then definitely, no, walang resibo si Mayor Mark Alcala. Sa barangay kayo magpaliwanag. So ito yung time kasi na dinagaluhan, di ba, ni Alden si Ma'am Catherine ng black ring, which eventually ay nakita rin ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, no. Pero yun, dalawa. Sabi niya, dalawa ng black ring, tingnan natin kung hindi pa ma-monitor yung health, ganun. Ito. So, isang thumbnail din natin yung pinost ni Balita Beat, no? Sabi niya dito ay, nung yung sinabi ko na hindi si Kathy yung kasama ni Mayor Mark Alcala, mga kasambreros. Nagkakagulo na, kitang-kita sa mga video ang pagdating ng isang babae na inakalang si Catherine Bernardo, pero may nakakagulat na revelasyon sa likod nito, yumanig ang entablado. Yung mga terms lang. Salamat, ha, Balita Beat, sa pagpo-post din ng ating YouTube thumbnail. Ako po ay natutuwa, no? The more the merrier. The more the merrier. So yon, yung manig ang tablado, tanggapin ni Alden Richards ang kanyang award sa gitna ng matining bulungan. So yun lang, yung parang yung manig ng tablado na mga wordings. Pero yun, tayo po ay nagpapasalamat, no, sa sumusuporta talaga sa CAF din, no, magbunyi ang mga Cathenatics. So okay, yung McDonald's po, ito yung kanilang parang nag-post sila nung 5th branch nila, no. Ito po yung McDonald's. Pero McDonald's General na Laguna. Tapos na-feature nila dito yung kay Alden Richards nga na sa Santa Rosa Bayan na ikalimang heritage branch ng McDonald's franchise. So sabi dito, 10 hours ago, McDonald's, no, milestone unlocked. Our 5th McDonald's heritage branch is now open in Santa Rosa Bayan, Laguna. This store proudly reconstructs the timeless charm of an over 100-year-old ancestral home, incorporating some of the adobe stones of the original structure while following the guidelines set by the National Historical Commission of the Philippines. Okay, so yung NHCP pala yung commission na namamahala dito, mga kasambreros. Visit us, kita-kits tayo. So yun po, no. Tapos next item natin, 3 hours ago, no, post ito ng Catherine Blue Hearts, happy and minding her own business. A beautiful soul is always blessed. Sana gayahin ng mga bashers mo. Congrats, Catherine. Tapos yung picture ni attorney dun sa TCM. So kaya pala, no, walang pakialam siya. Kasi puro mga AI generated pala ito, mga kasambreros, yung mga videos na pinagpo-post ng mga bashers or ng mga, hindi naman bashers, siguro parang nasobrahan na ng fanatic ni Kath na to the point na gumagawa na lang ng sobrang fanatic ng Kath and Mayor Mark Alcala tandem na to the point na gumawa na lang ng AI video, mga kasambreros. So yun po, no, talagang Team Panatag talaga tayo. Tapos post ng Star Bulletin, ako gusto ko rin to. 1 day ago, the Star Bulletin PH, hindi na kailangan magtago pa. Ito ang sigaw ng mga fans matapos mapansin ang tila synchronicity sa bawat galaw ni Catherine at Alden sa social media. So yung sabi ko, di ba, may pattern talaga yung kanilang ginagawa, mga kasambreros.
So may pagkakasunod-sunod, no? Sinasadya nga ba ang pagkakasabay ng kanilang mga post para ay handa ang publiko sa isang malaking revelasyon? Alamin ang mga ebidensya nagpapatunay sa Kathleen real life romance sa comment. So yun, no? Maraming salamat Star Bulletin PH sa pagiging Kathleenitic din po, no? Solid tayo mga kasembreros. So talagang walang bibitiw hanggat walang umamin at walang tunay na ebidensya. So mga ano lang pala, mga AI, no? Tapos ito, medyo na naman ito, medyo yung buntis issue na naman niya. ni Catherine ito. 18 hours ago by Stars News, sa gitna ng nagniningning na karera ni Catherine Bernardo ngayong 2026, isang matinding kontrobersya ang yumanig sa social media matapos kumalat ang mga usap-usapang nagdadalang tao, di umano ang aktres sa nababalitang malapit sa kanya na si Mark Alcala. Ay, naku po. Nakakasakit ng bangs. Dahil sa hindi na mga spekulasyon, hindi na nakapagtiis ang ina ni Catherine na si Mami Min Bernardo at pinabuti magsalita upang linawin ang lahat. So ito pa ay walang katotohanan, no? Tapos may picture pa talaga ng Catherine buntis daw. Ay, naku po. Ay, pagkibit balikat na lang natin. Tapos next item tayo para iwas stress. So ito, no, 3 hours ago, sino mas malamang ng kapugian sa kanila at malakas ang appeal? Choose your favorite idol. Paramihan ng fans at supporters, Mayor ba o si Box Office King? Alden. So tapos sabi ni Yumi Jen Katog, Alden pa rin. So si Alden pa rin mga kasmeros, no? Walang duda. Kasi nga siya lang ang bahid na walang politika at green flag mga kasmeros. Tapos ito, yung Aldenatics pala, no? Nagkaroon pala sila ng time na makipagkita kay Alden. So nagkaroon sila ng fan meet 4 hours ago. So siguro kaninang umaga, no, na February 7, Aldenatics. So thank you for your time, Alden Richards. We love you. So yun, talagang naglaan ng oras. Okay. So yung damit niya dito na naka-white siya tapos naka-cap. Okay. So sige, tama. Andito nga si Nate Gonzaga. So nagkaroon pala sila ng fan meet dito. So hindi pala yun sa Singapore. Yung picture nila ni Nate kanina, hindi pala yun sa Singapore mga kasmeros. Nagkaroon pala sila ng fan meet, no, together with A-Team mga kasembreros. So ito po ay parang inorganize nila, no, kasi di ba nakauwi na si Alden kahapon pa. Nakabisita na rin sa kanyang Santa Rosa Bayan Macdo branch. So yon, talagang naglaan ng panahon si Alden mga kasembreros, no, para sa kanyang mga solid supporters din po. Tapos speaking of ito yung si Oski Recobar or si Oscar mga kasembreros, na solid din po na isang showbiz insider or kaibigan din to ni Alden. Ayan, nag-post siya ng isang parang longer version ng kuha ni Alden doon sa airport mga kasembreros, na kasama si ate niya ate niya April mga kasembreros. So yun po. Tapos ito 7 hours ago, Kath din nag-post, no, via Finina Baldos. Ay, congrats, finally Catherine Bernardo chooses her own happiness forever and ever. Tapos may bulaklak dito si attorney. Grabe, ang daming likes, 207 likes. 7 hours ago niya pinost. So tapos may wine si attorney dito mga kasembreros, no. Pero ito po ay parang part pa ng Hello Love Again na promo nila mga kasembreros, if I'm not mistaken. Yun po, parang medyo throwback lang ito. Ito, sobrang kulit nito mga kasembreros. 15 hours ago, si Ken Chitsawangdi, no? Parang parang Pinoy siya na parang hinahangaan niya. May hinahangaan siyang mga K-pop or something like that. Tapos yung pinost niya dito si Alden na nagdila silang dalawa mga kasembreros. Sabi niya dito, yung pinangalan niya sa picture niya sa kaliwa, Alden Richards. Tapos yung sa kanan na si Alden Richards yung picture, pero yung pinangalan niya na Non Kurapat. So parang Thailander name yata ito mga kasembreros. Mahilig siya sa Thai din pala, no? Daming likes, parang ito yata yung pinakamaraming likes niya sa post niya mga kasembreros sa Facebook nung nag-scroll ako ng konti. So si Ken Chitsawangdi, no, 6,600 likes mga kasembreros 15 hours ago.
So baka ngayon ay mga 7,000 likes na ito mga or reactions mga kasambreros, no? So yung nagpadila nga si Alden. Yung nagpadila si Alden mga kasambreros. So sobrang cute lang, no? Kasi hinangaan niya si Phenomenal Box Office Cinema King. Ang kulit din ito ni Jay. Si Jason Starr. Tinabihan na niya si Catherine sa picture mga kasambreros, no? Doon nga sa sa TCL signing of contract ni Ma'am Catherine. Pero edited picture lamang po ito ha. 18 hours ago, Jason Starr, sobrang ganda ni Catherine. Congratulations, Catherine. Tapos clap, clap, clap. Naka-red sila pareho. Grabe, ang sexy naman ni Jason, no? Nakalabas yung kanyang dibdib mga kasambreros. Pero again, edited lamang po ito ha, na larawan mga kasambreros. Ito, 18 hours ago, Kuya Boyet, no, Angel Locsin, kasama si Kath dito, no? Yung mga, tao dito, mga queens, no, mga reyna sa industriya ng showbiz, no? Si Angel Locsin, Marian Rivera, si Lavi Poe, Julia Barreto, Pia Wurtzbach, Catherine Bernardo. So may nakasamang dito, no, beauty queen, si dito si Ma'am Pia Wurtzbach, no. So parang wala lang, no, parang kinumpile lang niya mga kasambreros. So tapos okay, Kathleen Shippers, 14 hours ago, parang sinasabi niya dito na hindi kino-confirm ni Justin Benitez, no, na part ng glam team ni Kath. Sabi dito ay Showbiz Chica says Justin Benitez and Mark Alcala are cousins. Not confirmed but interesting. Mark Don Victor Benitez Alcala is a public figure in the Philippines, best known as the youngest mayor of Lucena City in Quezon Province. Justin Benitez is a fashion stylist and part of the creative team that helps dress and style Catherine Bernardo for events and public appearances. Wow, that explains a lot. True kaya? So, pero ito po ay parang speculation. They're cousins, yes. Pero pagdating sa love life, hindi naman ibig sabihin nun ay mapapapakailaman niya Justin yung kanyang pinsan mga kasambreros. Tapos, Don Bell tayo. Sobrang nakaka-touch tong ginawa pala ni Donnie, no? Part ito ng aking kanina, ng aking vlog ngayong araw. Pero dahil na copyright ako, kailangang i-trim or i-cut mga kasambreros yung portion na yon. So, kung kaya cut din yung portion ng aking kanina vlog, no? So ito yung parang nag-donate si dito nag-donate si Donnie ng 300,000 sa mga participants or mga guests na Vice Ganda sa Showtime na mga nagkakariton mga kasambreros. So talagang grabe ang bait ni Donnie, no? Christian kasi siya, no? And yun, parang may time kasi na hindi ko naman sinasabi na pag hindi ka Christian, hindi ka mabait. So hindi po mga kasambreros ganun ha. Don't get me wrong. So parang doon yung heart niya talaga na tumulong mga kasambreros. So tapos sa isang segment kasi dito yung mga guests nila Vice Ganda ay mga nagkakariton, so sobrang awa mga kasambreros, no? Sobrang nakakaawa sila. So tapos pinabalik sila ni Vice Ganda para bigyan niya yung paghati-hatian yung 300,000 na binigay ni Donnie Pangilinan kasi grabe daw yung kirot sa puso ni Donnie. Hindi daw kinaya ni Donnie yung segment ni na Vice Ganda na ito, kung kaya nag-donate siya ng 300,000. So take 15,000 yung mga contestants na pinabalik ni na Vice Ganda. So, ang kulit lang na dito. Ang kulit lang ng caption nila. Sabi niya, Donnie Pangilinan nag-donate ng 300,000 o 15,000 sa mga nagkakariton na ninakawan ni Zaldico at iba pa. So, nasama dito. Which is definitely true, no? Kasi kahit na tawag dito parang i-donate, itutulong na lang sa development at improvement ng Pilipinas, mga matutulungan yung mga may hirap ay ninakaw ng mga ganid at saka mga dito mga magnanakaw sa politika mga kasambreros. So ngayon parang wala na talagang tiwala ang mga taong bayan, lalong-lalo na kapag lalong-lalo na sa advance ng technology ngayon na anyone can be a vlogger. Kahit na anong gawin nila, parang naging aware na kasi hindi lang nakabase sa ABS-CBN or GMA yung mga tao ngayon kasi any video can be trending, can go viral mga kasambreros pag pinosting ganito. O sige, so imagine mo, di ba? Pag nag-post ng ganito ng mga politika, viral ganito ganyan. So
ang tendency, so doon na lang bumabalik, no, kasi umi-income din sila kapag nagpo-post sila, trending yung kanilang mga posts about politics, mga kasembreros. So yun, no, kung pa fully aware na kahit na 4 years old, 5 years old na bata, 7 years old na bata ay naging aware sa mga nangyayari sa politika at gobyerno. So sa 2028 na lang daw, no, magkikita-kita, mga kasembreros. So yun po. Tapos yun, dito si Donnie dati, ano siya, panood ko yung isang concert niya. Kumanta siya ng Christian song na Waymaker, no, habang parang nagpa-piano yata siya, mga kasembreros. Hindi pala siya nagpa-piano, kumakanta lang pala siya. So Christian song, no, yung Waymaker, miracle worker, light in the darkness, my God, that is who you are. So yun siya, no, kinanta ng ni Darlene Check, mga kasembreros, at saka nila ng Hillsong, mga kasembreros. So actually maraming versions na, no. Tapos ito, Don Bell pa rin, mga so ang cute din ito, no. Parang nakita ko talaga sa kanilang Kathleen, no, 5 hours ago, Donnie Bell verse, My Safe Place, Donnie and Bell. Tapos kwela-kwela, sina Donnie at saka si Ma'am Bell, mga kasembreros, no. So kulita para magtropa-tropa lang din sila, mga kasembreros. And then dito ko nalaman, no, ito pala yung mga kapatid ni Ma'am Bell, no. Jen Camero, Bell Mariano with her siblings. So ang cute lang ng kanyang so yung lalaki nila yung matangkad sa kanila, no. Parang siya yata yung pinaka-ate, if I'm not mistaken, mga kasembreros, no. So dito ko lang nalaman yung mga kapatid niya, no, ni Ma'am Bell, mga kasembreros. So very loving and supportive na ate. Of course, no, si Ma'am Belinda, mga kasembreros. So yun po. Alright, so Team Panatag tayo. Ayan lang actually sa ating Kathleen at saka Don Bell items. Magbunyi, no, kasi nabuhayan ulit ang Kathleenatics. So marami pang mga pasabog, no, ang darating. So yung IME na update ni Sir Alden sa kanyang music festival with Wonderful Moments, baka bukas ko na po ma-upload or update kayo. So meron ba akong i-play na video? So wala, no. So wala akong may i-play na video, mga kasembreros, no. Pakinggan natin ang napakagandang salita po ng Panginoon, and isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Sobrang power ng Word of God natin, mga kasembreros. Ang title po ay Espiritu ng Kalayaan. Napakalalim nito, mga kasembreros. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty or freedom, mga kasembreros, or kalayaan. Sa atin pong buhay, hindi lamang po tayo minsan nakakulong sa mapaliteral na kulungan or prisuhan, mga kasembreros, or yung mga tao na deprived of liberty. Yung mga taong nagkasala tapos nahatulan ng korte ng pagkakabilanggo. So hindi lamang po yun, mga kasembreros. Una-una sa lahat, ang tao po ay nakakulong sa kasalanan bago pa dumating or before dumating si Lord Jesus Christ. Yung mission niya sa atin ay palayain tayo from the bondage of sin. Okay? Kasi tayo po ay 'di ba, sobrang makasalanan na ng mga tao, ng mga ng humankind, mga kasembreros, ng mankind, yung entire world, mga kasembreros, ay talagang punong-puno ng kasalanan na kumapaan ang galit ng Diyos ay sumabog na, no? Parang kumaga pa umabot na sa sukdulan, mga kasembreros. So ang mga tao parang nakakulong, no? Kumaga pa bilanggo tayo, mga kasembreros, dati bago dumating, nung hindi pa dumating si Lord Jesus Christ, mga kasembreros, bilanggo ang mga tao sa kasalanan. And unknowingly, kung pa hindi na-notice or hindi nalalaman ng tao, unaware sila na sila po ay nakabilanggo, no? Hindi sa bilanggo sa literal, kundi bilanggo ng espiritu ng diablo, no? Espiritu ng kasalanan, mga kasembreros. Kasi and isipin po natin, mga kasus, every character ay may katumbas po yun na spirit. Kunwari, yung tao magagalitin. So espiritu ng espiritu ni Satanas yan na magagalitin. Espiritu ng inggit, espiritu ng gulo, espiritu ng pangangalunya, espiritu ng imoralidad, espiritu ng yabang, espiritu ng pagiging hambog, espiritu ng kawalan ng pag-asa, espiritu ng takot sa mundong ito, espiritu ng
punong-puno ka ng utang, no? Parang kumbaga kaliwat ka na yung utang, parang nalubog ka na sa utang. So, espiritu rin po yun mga kasembreros. And marami, no? Kung ang Diyos ay sabi dito, no, the Lord is the Spirit, eh. Kung kaya sasabi natin na yung Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, no? Trinity mga kasembreros, ay pinagkaisa po sila. So, kung ano ang level, kasi, di ba, yung Holy Spirit, yung sasabi natin na Holy Spirit mga kasembreros, no? Yan po yung ikatlong persona, no? Ikatlong tao mga kasembreros to complete the Trinity, no? God the Father, Diyos Ama, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. So triune, no? Kung kaya siya Trinity mga kasembreros. So tri, tapos sa tatlo mga kasembreros, tapos united. Kung kaya siya Trinity mga kasembreros. So wag nating iset aside yung Holy Spirit kasi ang espiritu, kung ang espiritu ng Diyos ay yung bunga ng espiritu ng Diyos ay pag-ibig, yung pag-asa, yung joy, yung peace, yung patience, yung kindness, yung gentleness, faithfulness, fruitfulness, and self-control. Kung yun po yung bunga ng espiritu, ang espiritu ng diablo ay may mga bunga din siya, no? Yung mga kahalayan, inggit, paglalasing, marami yun sila mga kasembrero. So pagsamba sa Diyos-Diyosan, so marami, no? Kung magpa-opposite dun sa mga yung pagkagalit, no? Hate, yung pagkapuot. So espiritu ng diablo yun mga kasembrero. So and marami sa atin nakakulong kunwari sa ito literal na hindi malaya, kaya hindi malaya sa finances, hindi malaya sa sakit. Kasi sakitin tayo, for example, hindi tayo malaya sa tayo sa pagiging mainggitin, hindi tayo malaya sa pagiging basta marami. So yung mga nabanggit natin, yung kunwari yung lasinggero, so nakabilanggo sila dun sa espiritu ng paglalasing mga kasembreros. Yung pagbibintang, yun pambibintang mga kasembreros, espiritu din po yun, no? Parang pag may nawala lang na ganito, so maya-maya ay nag-mention ka na ng pangalan, baka kinuha ni ganito, baka kinuha ni ganyan, baka so kasalanan din po yun mga kasembreros, yung kawalan ng oras sa Panginoon. Ayan, espiritu din po yan, no? Nakulong tayo sa espiritu ng diablo, na busy tayo sa mga bagay sa mundong ito, sa ating daily agenda, pag-asikaso sa bahay, no? Yung trabaho, no? Trabaho ng trabaho, wala kang panahon sa Biblia, wala kang panahon sa panalangin. So pagkabilanggo doon yun, so parang ibig sabihin hindi ka malaya doon sa time management mo. Dapat malaya tayo, kung baga sabi nga ng Panginoon, di ba, gusto niya ng balanced life mga kasembreros. Ayaw ng Panginoon na nagtatrabaho lang tayo, trabaho ng trabaho, tapos sumasahod tayo, may gala time tayo, pero wala tayong panahon sa Kanya. So wala tayong time sa family, for example. So hindi po yun tama at nakakalugod sa harapan ng Panginoon. So hindi alam ng karamihan, ito yung yung dark side, no? Yung hindi tayo aware, hindi alam ng tao na mali na pala yung ginagawa nila, na nakakulong na pala sila doon sa espiritu ng ganto, espiritu ng ganyan. Especially yung parang kalimitan talaga dito. Alam niyo po, naawa ako. May isa akong video na napanood na isang tatay, tapos parang nasa barangay yata siya or sa municipality hall. Syempre nakapila yung iba, tapos siya na yung nasa parang turn niya na magbayad ba na 10,000 yung binabayaran ng business permit, no? Yung tindahan lang, yung ordinaryong sari-sari store mga kasembreros. And sobrang piniga talaga yung puso ko doon kasi sumigaw siya, no? Talagang sumigaw siya sa galit mga kasasabi sa parang nagulat siya ng 10,000 babayaran sa business permit na tindahan, kesyo ganyan. So inutang pa yung inutang pa kunwari yung puhunan, yung kapital nila, for example 10,000, 15,000, tapos yung babayaran sa business permit 10,000. Tapos parang siya doon na nanggagalitis sa galit na saan kami kukuha ng ganyan, yung mga politiko, grabe yung trabaho nila, pa easy lang, the aircon, malamig, tapos kami maglalako pa, ganito, ganyan, o parang paghihirapan pa nila. So which is heart striking mga kasembreros, na tagos talaga sa puso na grabe yung yung ultimo na sari-sari store, 10,000 yung permit. Grabe, no? Pero yung mga tax, yung mga may mga kawatan sorry pa, yung mga kawatan sa gobyerno talagang nagpapakasasa mga kasembreros sa mga sa mga ninanakaw nilang pera ng taong bayan. Tapos yung pahirap talagang mas lalong humihirap ang may hirap mga kasus kapag marami talagang kawatan sa gobyerno. So yun po nang experience ng karamihan ngayon mga kasembreros. Kami nga, di ba, sabi ko nga,
sinala na namin yung aming pero ano naman, sa awa ng Panginoon may mga natira namang sa amin, grasya ng Panginoon na yung isinala namin kasi puro tax, no, tax yung lupa, tax mga customers, pero sa awa ng Panginoon ay may lupa na para sa amin, na parang sakto lang siya talaga mga kasembreros para sa pangkabuhayan. So, and God really is our provider. So, dito, no, si Apostol Pablo, mga kasembreros, ay, pero ito isipin din natin parati na yung kalayaan na ito na sinasabi ng Panginoon ay hindi kalayaan sa paggawa ng masama. Okay? Baka sabihin naman, malaya naman akong gawin ng lahat. So, malaya tayong gawin ng lahat, pero hindi lahat ng bagay ay tama at nakakalugod sa Panginoon. So, kunwari, may isang nag-invite sa akin niyaya niya akong mga dito, mga katrabaho ko dati, no? Tapos, syempre, okasyon, parang birthday yata at that time. Tapos, niyaya nila akong uminom. Pero syempre, birthday yon, so yung sa amin pagkain lang na salad, for example, or spaghetti, for example, so ganun. Tapos niyaya ako. So, sabi ko sa kanila, may mga, lahat kasi pwede natin gawin, pero hindi lahat ay tama at saka pleasing sa harapan ng Panginoon. So hindi na sila kasi alam nila na Christian ako, mga kasembreros. So tsaka hindi naman diyan nasusukat yung paglalasing, hindi diyan nasusukat na hindi ako inom, hindi na kita kaibigan. So kung hindi yan yung standard, hindi yan yung sukatan ng pagiging magkaibigan or magtropa niyo, mga kasembreros, na kung hindi ka lang iinom ay hindi na kayo magtropa. So hindi po doon nasusukat, no? Ganoon siya. This verse from 2 Corinthians chapter 3 verse 17 carries profound meaning for us as believers. It communicates that the Lord is the Spirit. Okay, Spirit siya, hindi siya nakikita, mga kasembreros, and with the Spirit comes liberty. Now, this insight is particularly vital for us in our daily lives. The Spirit of God is not merely an abstract concept. It represents a powerful reality that transforms us. So, yan, unang-una sa lahat ay hindi siya yung spirit na, yes, of course, hindi natin nakita. Parang hangin ba? We can feel the air, no, yung wind, mga kasembreros, pero hindi natin siya nakikita. So, ganoon din po ang Panginoon. When we invite the Spirit into our lives, we experience a transformation that frees us from the burdens of and constraints that weigh us down. It's like stumbling out of a dark tunnel and stepping into brilliant sunlight. We are set free from sin, shame, and the chains that hold us back, allowing us to live fully in the purpose God has for us. So, kagaya na mention natin na hindi lamang siya literal na yung nasa kulungan tayo, but it is yung malaya tayo ba, no, sa kasalanan, sa guilt, no, sa kahihiyan, at saka sa gapos ng kasalanan, mga kasembreros, in general. So, kahihiyan, no, kasi yung tao dati ay talagang mapamakasalanan. So, di ba ang tao pag kriminal, talagang kahihiyan siya, mga kasembreros, parang maaring ikahiya siya ng pamilya niya, ng asawa, kaibigan, and so on. So, kasi nga kriminal siya, dahil nakinulong siya, mga kasembreros, no, parang gano'n na nangyari sa atin. Pero nung dumating si Lord Jesus Christ, talagang pinalaya niya tayo. Okay? Pinalaya tayo ng Panginoon, mga kasembreros, by sending His Son. Kung kaya yung pasasalamat, yung oras natin sa pagbabasa ng Biblia, pagsunod sa kanyang salita, mga kasembreros, yung kalooban niya, yung panalangin, talagang dapat ay yun na yung pinaka-easy, no, pinakamadali natin gawin, mga kasembreros, sa buhay, yung gawin yung kanyang purpose, yung gawin yung kanyang utos. Kasi di ba, yung pagkamatay ng mga disciples ay grabe, no, talagang it's a matter of brutal yung pagkamatay, mga kasembreros, ng mga disciples ni Lord Jesus Christ. And yet, no, ang Panginoon natin ay talaga mahabagin at maibigin, no, punong-puno ng pagsinta, mga kasembreros, sa atin. Where the Spirit of the Lord is, there's liberty. Captures the essence of what it means to live under grace. So, kasi malaya na tayo because may grasya na, mga kasembreros. Hindi na tayo nakagapos doon sa kumapa sa old laws ni Moises, mga kasembreros. Whereas nung dumating yung grace, dumating si Lord Jesus Christ, ay nabubuhay na tayo sa ilalim ng grasya ng Panginoon. But since we are under grace of God, it's not a license, no, hindi yung lisensya, mga kasembreros, para gumawa tayo ng kasalanan. So, kung magkapawag natin gawing lisensya or reason, mga kasembreros, ang grasya ng Panginoon, pwede ko naman gawin lahat. So, hindi po lahat ay tama at nakakalugod sa kanyang harapan. Lastly, this verse emphasizes that our faith is centered on relationship. God desires for us not merely to follow rules. He wants us to engage with Him so we can communicate with Him through prayer, worship, and studying scriptures. Kagaya na mention natin, mga kasembreros, no? Communicate tayo sa Kanya sa panalangin at sa salita niya, Panginoon. Sa salita niya sa
Holy Bible. So creating a vibrant relationship that fosters growth. So this relationship gives us both the courage to face obstacles and the strength to resist temptation. So ganoon siya mga kasumaras, no? Ito yung kumapapag may espiritu ng Panginoon, may kaliwanagan, may kalayaan, may kapayapaan, no, sa loob ng tahanan, may pag-ibigan, may pag-uunawaan, may pagpapakumbaba ng loob, and so on mga kumapam lahat ng good attributes. No, we're not perfect, yes, given na 'yon, pero tayo po ay kumbaga kapag nasa atin po ang espiritu ng Diyos ay nandoon yung way, may paraan, no, may way mga customers, so may daan ang Diyos para ma-resolve ang ating mga problema kung ano man ang kinakaharap natin sa buhay. Alright, so kung kaya tayo po ay mamuhay na may kalayaan ayon sa espiritu ng Diyos. So yun lang po sa Word of God, ha? Nakapagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no, at saka kalayaan sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos na buhay magpakailanman. In the mighty, holy, sweet, magnificent, ang source ng grace, ang source ng peace, ang source ng freedom or liberty, mga customers, Jesus Christ Himself, with the communion of the Holy Spirit of God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga customers, and paalam po. I